Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Mangharapin sa anumang forum po yung 18 Marines, no? Pero ang problema, dapat may detalye ho yung paratang. Kasi kung haharapin mo, tapos yun lang yung paratang, parang i-erase mo pa yung sila ng platform. No? So at the moment, what they had made against House members, against the House Prosecution Panel, are barefaced lies and allegations. I don't think they deserve any platform to further their lies, no? And we will not be a party to it. Kung walang stenographer, walang staff ng Senado, walang secretariat dun sa ginawang pagpupulong ngayon, sila ay hinog na hinog para sampahan ng kasong slander or libel, di ba? Walang proteksyon, na walang pribilehiyo na sa clout ng kapangyarihan ng Senado. Tama po ba? Tama ho, kasi ang nangyari ho ng Huwebes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ho ba? Parang may mga nagpapanggap ho doon na mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap ho roon na mga witnesses. Pero again, wala hong full secretariat doon. Wala hong stenographer doon. Wala hong actual na oath na nangyari po ron. Hindi ba? So, tama yung binanggit, they will be subjecting themselves to cyber libel and slander. But more importantly, again, the challenge to them is to go to the Blue Ribbon Committee on Monday. Kasi doon po, meron full secretariat. They will be subjected to an oath. They will be subjected to full congressional scrutiny. Ulitin po nila lahat ng mga sinabi po nila doon para ho matanong na maayos, para masagot po na maayos. Naalala ko, Kong Terry, yung cyber libel bago yan eh. At dun sa, nung binabalangkas yung batas na yan, isa kami sa mga tumututol na yung cyber libel ay mas mabigat ang parusa kumpara sa karaniwang kaso ng libelo. Ano nga yung pagkakaiba ng bigat ng kaparusahan sa cyber libel kumpara dun sa karaniwang kaso ng libelo? Tumataas lang po ng isang degree higher, no? Yung pong pagka merong ginamit po na mga cyber devices, no? Ibig sabihin hindi lang mo sa dyaryo lumabas, kundi lumabas din po sa mga website, no? Lumabas sa social media. Kumbaga, mas mahaba po yung pagkakakulong. Pagka po cyber libel po, yung pong ipinataw po na krimen. Sabihin ko lang po ngayon na we are right now in advocates of public interest law, no, and of course in the various organizations that I'm involved with. Kung naalala niyo, kinasuhan ng Tindig Pilipinas itong si Alan Peter Cayetano just this week as well. Si Robin Hood Padilla at yung Senate Sergeant at Arms Obstruction of Justice. Right now, we are all also contemplating to file cases for usurpation of authority, no? Dito sa Peking Blue Ribbon leadership, kasi they are saying na Blue Ribbon sila, hindi naman. So that is under consideration right now, and we will make announcements in due course. Pero hindi lang ito libel, hindi lang to slander, no? Ito ay usurpation of authority. They are pretending that they have the color of authority of the Blue Ribbon Committee, pero wala naman pala. So in particular, ang liable po dyan si si Pia Cayetano, who posed as chair despite the fact that she knew that she no longer was the chair. Si Rodanton Marcoleta as subcommittee chair, and of course si poster Senate President Alan Peter Cayetano. Yeah, may tanong ko sa iyo, Attorney Dino. Kung sa tingin mo, poser ang mga ito nagpapanggap nung nagkukunwari sa kanilang hawak na kapangyarihan, sa English, usurpation, mga abogado po ito. Mga abogado sila. Sila ho ba pwedeng makakasuhan ng disbarment? Sa aking palagay, no, pagka ikay nagsisinungaling, you're not holding into your oath, at syempre you're committing a criminal act as a lawyer, of course you also have the administrative liability because public service nga ang main component ng lawyering, di ba?
And the office is not a matter of right. Taga, mukhang mababa ang tono ng boses nyo. So hindi kayo handang kasuhan sila ng disbarment as of now? Alam niyo naman po, bawal pong i-announce yan. Hindi ko Sa akin lang, our groups will always exercise the proper remedies against airing public officials, yung mga tiwali, yung mga balakid sa pananagutan at yung hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Ulitin ko po sa disbarment, bawal i-anunsyo na kinasuhan ng disbarment, bawal i-anunsyo na nagsasagawa ng pagdinig. Pwede lang i-announce ang disbarment kailan? Pag disbarred na po at lumabas na yung Supreme Court decision. Sige, I'd like to turn to another topic, yung ICC trial ni former President. I understand nag-aaral ka sa The Hague, ng specialized studies tungkol sa crimes against humanity. Ano yung assessment mo ano yung status ng case against Rodrigo Duterte at this point? At ano ang may expect ng publiko sa start ng trial? So, syempre, the trial dates have already been announced, no? And syempre, meron pagpapalit ng abogado. They've done their utmost best, the defense, to delay the proceedings. But, alam niyo po, gusto ko lang pong sabihin na ito po ang mukha ng hustisya pagka nakatakip si Lady Justice. Kahit anong performance, kahit na anong gawin sa Duterte Street, no, kahit na anong atake ng Vice President of a sovereign country sa ICC, hindi yan magpapatinag. So I would suppose, and I expect that trial will continue. For the first time, magkakaroon na ng legal venue yung mga biktima para kwentuhan, para ikwento ang kanilang karumal-dumal na karanasan, no? Ang sabi nga we had as guest tung former ICC judge Raul Pangalangan last Sunday, no? And as you would know, he is also leading the Private Truth Commission, no? Para makwento sana yung nung mga biktima kung ano yung naging experience nila, no. Ang malaking difference diyan, of course, complementary lang yan at hindi yan nag-overlap. Tandaan nyo, private initiative itong kay yung Truth Commission sa Pilipinas, at yung doon sa ICC talagang korte, no. Makaka-enjoy rin ng benefits, ng protection, at may coercive powers yung ICC as opposed to the Truth Commission, no. So pag nakwento na natin itong totoong nangyari, ang appeal, and I'm quoting, di ba, si ICC Judge Raul Pangalangan, ang sabi ko sa kanya, paano natin mapoprotektahan yung mga biktima at saka lang mga kaanak from the attack? Kasi aatakihin na naman sila, isa cyber troll na naman sila and all, no? Pero ang hope po natin is babalik tayo mga Pilipino sa tinatawag nating collective humanity, no? Yung collective humanity na pag narinig natin kung anong naramdaman ng mga pamilya, anong mga dinanas nila, sana we tap into everyone's remaining humanity. At pag napakinggan natin kung grabe ang ginawa silang karne, hindi sila tinanatong tao, sana ma-realize natin na hindi na tayo babalik sa malagim na chapter nitong ating history, no? So yun, tutuloy yung trial, makikwento na nila, the testimonies will be tested. Andiyan naman yung mga abogado ni Rodrigo Duterte, no? And then eventually, syempre may mga witnesses yan. Pina-reduce rin ng ICC, di ba, yung mga 120 plus speeches daw kasi. Ganun po karami namang, mahigit pa nga dapat Yun lang siguro yung sinabit na document, documented, di ba? 120 plus speeches yung i-offer ni Rodrigo Duterte na sinasabi patayin lahat yung mga yan. Paulit-ulit yun Hindi lang yun 127. Every day yun, almost the last 6 years sa using hindi lang si Rodrigo Duterte, but every aspect of the state, di ba? Iba't ibang government agencies ang nagfo-forward ng rhetoric na yan na okay lang pumatay, okay lang pagpapatayin ang mga Pilipino. Lahat ng papatayin namin, automatically addict. Lahat ng papatayin namin, automatically drug lord. Wala na tayong korte-korte, di ba? Hindi lang si Rodrigo Duterte yon, institutional machinery. So, pinapabawasan na ng ICC yan kasi sabi nila, sobra naman dami yung 127. Anong ibig sabihin yan? The ICC means business. They don't want any delay. Once they already appreciated the evidence
and it is corroborated, that's enough. Let's move on to the next point so that we can provide the judgment already so that there will be justice finally for the victims. Si Director Matibag, sabi niya, as many as, 8 ba ang pwedeng i-aresto based on the ICC, Actually, pinangalanan na naman yung co-perpetrators eh. Alam niyo po, pag pinangalanan kayo ng ICC na co-perpetrators, andyan si Vitaliano Aguirre, andyan si Bongo, andyan yung dating PNP, sila mga generals, di ba? Tsaka, sila Albayalde. Lahat po yan, ang expectation ko, may warrant of arrest eh. Sealed lang. Sealed lang as of the moment. Parang expectation ko, meron na yung mga warrants of arrest or lalabas yan anytime. Kasi you cannot be a co-perpetrator sa ICC tapos papabayaan ka ng ICC. The mere fact na pinangalanan ka ng co-perpetrator means the warrant of arrest will be forthcoming. So, that's the reason why maybe Bongo is so behave, tahimik, ayaw ko, di ba? Hindi nagsasalita, di ba? Let's call a spade, di ba? Bongo was a fundamental part and a chief implementer and a chief source of finance of the bloody war on drugs. Sinabi niya yan, mismo sa panayam niya, ini-interview siya. Pinangalanan niya pa magkano yung perang binibigay pagka napatay, di ba, nanlaban. Sinabi niya yan sa interview niya, this did not come from me. Sinabi ni Colonel Garma na sa kanya nanggagaling yung financing. In fact, Colonel Garma would be a witness in the ICC proceeding. So, dawit talaga si Senator Bongo. And ako, ang expectation ko, Bongo's warrant of arrest is already there. Or is already there, and it's gonna be a matter of time before he also gets arrested. Pero siguro unahin muna natin si Bato de la Rosa. Kasi kung matapang talaga si Bato de la Rosa, haharapin niya to. Haharapin niya to at sasabahan niya si Rodrigo Duterte. At kung totoong wala silang tinatago at meron silang legal justification naman pala, his remedy is in the ICC. Pwede niya naman questionin yung proceedings there. No? And the due process will happen in the ICC itself as part of the international law's mechanism to hold the most atrocious criminals into account. And as we remember, tandaan nyo po, hindi po yan foreign court, international court po yan, and international law is part of the law of the land. Batay po sa ating saligang batas, atin po yan, hindi po yan banyaga. To Kong Terry, hi sir. Sir, are you considering any legal action, filing of complaints against dun sa 18 Marines? Yung pong mga kasamaan ho natin sa Kongreso at sa prosecution panel, ang alam ko, nag-file na po sila ng libel, cyber libel sa 18 Marines. No? Sa bahagi po natin, tingnan natin dapat din naman pansinin eh. Hindi ba? Kasi katulad sabi ko kanina, bare-faced lie. Yung pong testimonya kanina. But, of course, we are reserving future legal action in the event na talaga hong hindi din ho sila tumigil doon sa paglikha po ng kasinungalingan in the next couple of months. Mabait po kasi si Kong Terry, gusto ko lang sabihin, ako yung counsel ni Congresswoman Laila de Lima and ni Father Flavi, nag-file na po kami. Okay? In fact, we're filing, ando na po kami sa reply affidavit sa Lunes. At dahil po inulit pa naman nila, magpa-file po ulit kami or we're considering filing. I'm in consultation with my clients. Why? Because we've already learned our lesson, no? Sinira nila ng ganyan si Laila de Lima. Ang dami na nilang kung ano mga pinukul sa kanya, hindi na kami uulit. So every single time, kami pong mga volunteer lawyers ni Kong Laila, kahit po si Kong Laila, mabait din, ayoko nang pansinin yan, ang daming trabaho. Ma'am, nandito naman kami na magtatrabaho. Hindi na kami papayag na bababuyin pa yung mga totoong lingkod bayan natin. So every single time that they commit those crimes against Laila de Lima, us lawyers, volunteer lawyers of Laila de Lima will be watching and will be filing these cases. No? So nag-file na po kami at magpa-file pa po ulit kami every single time that they commit every single act of cyber libel or any kind of thing against our clients. Tapos, Attorney Dino, to clarify lang po yung binanggit nyo kanina, yung pinag-iisipang i-file na usurpation of authority, sino magpa-file? Tindig Pilipinas ba or Bantay Senado, laban kanino, and against Sir Person lang? Bakit po? Right now, these groups, hindi lang naman Tindig Pilipinas, ang aking grupo, hindi lang rin naman Bantay Senado, hindi lang Team Pinas, no? Advocates of Public Interest Law. Basically, all these groups, we are now in consultation. But definitely, I will
I am already in the preparation of filing. No, I cannot speak for the group yet because we are still deliberating. But I am already in the process of drafting together with several volunteer lawyers, young lawyers, who we call our group kasi angry lawyers eh. Yung mga batang abogado na nagagalit na sa pambababoy sa ating sistema. Kaya po lahat, hindi ko naman po kaya lahat ito mag-isa eh, na nagda-draft. Mahirap po mag-draft ha. Mahirap pagandahin ang mga pleading, di ba? So, may grupo po tayo ng mga angry lawyers who are drafting and preparing. As to who will be exactly the complainants, we are settling it this week and we will make announcements in due course. Yung mga nag-attend doon sa Peking Blue Ribbon Committee, but particularly nagpatawag ng si Pia Cayetano, si Marcoleta with the imprimatur of the fake Senate President. For soundbite lang, sir, again, bakit kayo magpa-file ng case against sa kanila? Because they are pretending that they have the authority of the Blue Ribbon Committee, no? And may color of authority sila na wala naman, especially since they don't have the majority. And of course, sabi nga ni Pia Cayetano, how can 13 be 12? How can 10 be more than 12? Ang tanong dapat, di ba? How can 10 be more than 12? Hindi ko na po ito ipa-file, Senator Pia. Hindi ko na po ito ipa-file kung kaya nyo i-produce yung 13 warm bodies sa plenaryo. Tatahimik na po kami. Pero hanggat hindi nyo po po-produce yung 13 warm bodies supporting Alan Peter Cayetano and declaring you as chairperson of the Blue Ribbon Committee a usurpation of authority ka, you cannot pretend to be the chair of the Blue Ribbon Committee. The Dante Marcoleta cannot pretend to be the subcommittee chair of the Blue Ribbon Committee if they can't produce 13 bodies. And they know that for a fact. They know that for a fact, which is why it's usurpation of authority. Tapos, sir, yung group of angry lawyers, where do you intend to file that complaint? Eh, kasi syempre by reason of their office, so we are of course considering where we are studying the appropriate venues, pero most probably it's gonna be with the Ombudsman. And of course the Senate Ethics Committee. Hinga natin ang huling statement si Attorney Dino bago tayo magtapos. Well, nananawagan lang po kami dun sa mga sa sambayan ng Pilipino dun sa Bantay Senado. We launched it last Monday at De La Salle University. Ngayon po, napakainit ng suporta ng mga universities all over the Philippines. De La Salle Philippines, meron nga ako yung nag-express na rin ng interest to join Bantay Senado is yung FINMA University Network. Napakaraming ibang mga organizations at ang pinaka-importante, kung makikita nyo po yung mga nag-attend dun sa launch namin last Monday, puro mga kabataan. Mga kabataan, dahil very important yan, kasi ayaw na po namin, parte pa rin naman po ako doon, ayaw na po namin ng ganitong klaseng bulok na politika. So, nananawagan po kami sa Sambayan ng Pilipino, kung gusto nyo po mag-volunteer dito sa Bantay Senado Network, Bantay Senado Group, tignan nyo po yung follow nyo po yung aming Facebook page, Bantay Senado. I-message nyo po, magre-reply po kami. What we do is, apart from magbabantay sa Senado, maglalabas kami ng mga performance scorecards ng mga impeachment prosecutors, pasensya na po kayo, babantayan rin namin ang prosekusyon, syempre, di ba? Prosekusyon natin yan, performance scorecards ng mga senador, everyday reviews and analysis of what happened during the impeachment trial. Magpupunta rin po kami sa mga universidad, sa mga barangay, sa mga communities to start discussions. Meron po kaming online discussions. This is not just an online campaign. At natutuwa po ako kasi ang nag-iisip po na ngayon ay yung mga volunteers. 'Di ba? Paano? Saan tayo pupunta? Paano natin ma-reach at paano natin may increase yung level of political discourse in this country, most specifically with respect to accountability. So, mga kababayan, sana po samahan niyo po kami. Bantayan natin ang Senado dahil Senado po natin 'yan, hindi po 'yan Senado ng iilang mga posers. Salamat po. Kong Terry. Okay, sa bahagi naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil
sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po ng kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Salamat po. Sige, on that note, I'd like to thank our resource persons for today, Congressman Terry Redon at si Attorney Dino De Leon. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa mga nangyayari ngayon sa politika natin. At maraming salamat din sa media na nagko-cover sa atin. Kita-kita ulit tayo sa Sabado. Thank you. Pwede hawakan yung mangga, sir. Baka pwede hawakan lang, attorney. Ang mawak na ng mangga.